talks about Pax Silica and what it actually means, no? Pero there are talks po that yung ito nga pong eco-construct sa Starlock na ng US, it's going to generate jobs and also income flow for our country. Pero bakit po merong retaliation on the ground when it comes to this infrastructure po? Well, probably it's not retaliation, it's probably opposition on the ground. Because one, we've been in this road earlier when they actually wanted to build Texas Instrument chips here in the Philippines, etc. We never got to develop our own chip industry. They're just repeating the same pattern where they want something high-tech, built in the Philippines, but they need Philippine land, they need Philippine labor, but we don't actually get to use the endpoint where it's going to be for the Filipinos building things for the Philippines. And that's the problem with this Pax Silica. They're building this AI data centers for the Philippines. It's going to use electricity, it's going to use our resources, it's going to use all of these things that will have a heavy burden for the communities around, and yet it will not redound to real benefits to us because we're just still going to buy our data centers, our AI credits from outside. It's not going to be something that will get traded. And speaking of data centers, Hey, sir. and sir, speaking of data centers po, yes po. Speaking of data centers po, a lot of countries have also reported yung adverse effects ng building data centers, like yung sa water supply nga po nila nagiging madumi. Are we expecting this kind of issue here in the Philippines? Yes, once it's the same data center that they did not want in New York, the same data center that they did not want in Singapore, and you make it will wonder why we want here in the Philippines. It's just about jobs. The problem of jobs is not the problem. It's not about the lack of data centers. The problem of jobs is that we don't have manufacturing in the Philippines. And bakit hindi yun yung isolve? Bakit hindi ayusin yung mga kailangan nating itayo at i-build para din sa Pilipinas? Bakit yung data center ang naiisip natin na solusyon sa ating quote-unquote kabuhayan? And also, I wanted to highlight din, yung sa 5 million gallons of water daw po ang use. Do you think we have enough water supply even for that po? Well, yes, we do. Because there's the ocean, we're one of the most rainy areas. But that's also water that we need for irrigation. That's also water that we need for drinking water. Clark is not really the smallest city, and it's going to become urbanized today. Therefore, the pressure for having water and everything will still be there. And magkakaroon kayo ng conflict ngayon sinong gagamit ng tubig na yun. Eh kung ganun kalaki ang requirement na isang data center at yun ay yung nagbabayad, quote-unquote, eh yung mga tao na hindi makabayad sa tubig nila, sila pa yung mawawala ng... kaya sila hindi makabayad, sila sa trabaho. How about naman po yung sa job generation? Magandang araw, Kapwa Pilipino. Ako po pala si Kapwa Bisuson. At ako naman si Jessa Padlas. At ngayon ay tatalakay natin ang isang makabuluhang issue na nagaganap sa ating panahon. At yun ay ang Pax Silica. So ano nga ba yung Pax Silica? Ano nga ba ang Pax Silica? Ang Pax Silica ay isang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na naglalayang gawing hubyo sentro ng teknolohiya at artificial intelligence. Ang bansa na napaloob dito ang pagtatayo ng malaking data center sa New Clark City. That's right. Bukod pa dyan, partner, upang may katayo ang infrastruktura ng Pax Silica, nangangailangan ito ng 18.1 litrong tubig araw-araw. Sa ngayon ay hindi pa opisyal na sinimulan ang project ng Pax Silica dahil patuloy pa din itong pinagkasunduan at pinagplanuhan ng Pinas at ang USA. Yun nga, partner. So ngayon, may tatawagan kaming dalawang tao na interview namin at tatanungin namin sila kung ano ang mga opinion nila about Pax Silica. Hello, ma'am! Sir. Ipakilala niyo naman yung mga sarili niyo. Ako nga pala, si Stephanie Salimos. At ako nga pala si Shem Villarba. Yun nga. So, marami nang nangyari ngayon noon, mga kabaluhang issue about Pax Silica. So, anong yung tanong sa niyo? So ano pala yun yung mga opinion nyo ukol sa Pax Silica? Oo nga, not?
maraming issue ngayon tungkol sa PAC Silica. So, ang PAC Silica ay nakakasira ng ating kapaligiran at ng ating inang kalikasan. Dahil ito ay naghahangad ng pagmimina upang kumuha ng ating mga hilaw na material. Oo. At ito ay dahilan ng pagkaubos ng ating mga likas na yaman at pagkasira din ng ating mga kagubatan. Tama ka na. At ikaw naman, Sir Shem, meron ka ba ding opinion about PAC Silica? So, tulad nga sa sinabi ni Mr. Kelton kanina, no, ang PAC Silica ay nangangailangan ng 18.1 na milyong litro ng tubig araw-araw. Dahil lang napakabahala ng mga tao na baka maubos ang supply ng tubig na kailangan ng taong Pilipino kung sakali man na matuloy ang proyekto. So, maririnig at makikita natin ang hinaing ng mga taong bayan na hindi sang-ayon at ayaw nila na magtuloy ang proyekto ng PAC Silica sa Pilipinas dahil nagdudulot lamang daw ito ng pagkasira ng inang kalikasan at paghihirap ng Pilipinas at taong bayan kaya ayaw nilang matuloy ang proyekto ng PAC Silica. So, base sa iyong mga kasagutan, sangayon ba kayo na ipagpatuloy natin ang proyekto ukol sa PAC-Silica dito sa ating bansa? Para sa akin, hindi ako sangayon na ipagtuloy ang PAC Silica dahil nadudulot lamang ito ng pagkasira ng ating inang kalikasan. Ikaw, Ma'am Stephanie, sang-ayon ka ba? Para sa akin, hindi din ako sang-ayon dahil masisira ang ating pakikipagkalakalan. At kapag nasira ang pakikipagkalakalan, tataas na naman ang mga presyo natin, ano? At mahihirapan ang Pilipinas. Diyos ko, mahirap na nga tayo, mahihirapan pa. So, ano ang mga mensahe niyo tungkol sa PAC Silica? Ang masasabi ko lang, lupa sa magsasaka, hindi imperialista. Reject PAC Silica. Ibasura ang PAC Silica. Salamat sa panonood. Ako po pala si Captain Susan. At ako naman si Jessica Douglas at nagpapasalamat din kami sa dalawang taong bayan na nagbigay sa kanilang opinion. Yun lang. Salamat!